Alright, welcome back to our channel. So ito yung ating Honda Dio na brand new na 2025. So very nostalgic lang kasi dati nga may mga kaibigan ako nung high school na nag-scooter pero kami wala pang pambili na nun. Kaya tayo bumili nito. So bigyan natin ng konting montage para makita nyo yung looks. Alright, so welcome back again. Dito yung ating pinaka first look ng Honda Dio. So this is a 110cc na classic scooter. Hindi siya classic look pero classic scooter para sa mga 90s na kids na katulad ko na yun, nakita to nung yung unang version niya. So yan yung pinaka look niya sa front. Napaka nostalgic niyan para sa mga nakakaalam nung unang Honda Dio. Yan. So again, 110cc ito. Combi brake. Actually basic lang naman siya. Naka-analog na display. Yan, naka 2,700 km na ako. Meron siyang moto scooter na logo lang doon. Analog na speedometer hanggang 110 yung speed. Pero max ko nito I'm 100 kilograms na ngayon, 6-footer, nasa 90 kph lang. Ito yung kanyang fuel gauge. Meron siyang high beam and corner lights. Sa controls, meron lang siyang pang flasher or yung pang high beam mo. Corner lights. Busina. Meron siyang choke. Again, this is a classic scooter from the first gen. So, carb type to. Ito yung susian niya. On ignition, meron siyang anti-theft lock, seat. Yun lang, base siya. Ganito siya pag nakasindi. May ilaw yan. Hindi siya ganun kita yung ilaw pagka umaga, pero pagka gabi mayroon siyang parang backlight. Yan. So, sindi natin. Yan. So, ano siya? Electric starter. Meron siyang kickstand. Yan. So, pag corner light, so ito yung sa harap niya para lang may sample kayo. Same din yung mangyayari doon sa kabila. Tapos ito yung rear. Actually napakaganda nitong rear na tail light niya. Bulb type lahat to, walang LED. As I've said, this is a very basic classic scooter para sa mga gustong mag-start magmotor. Napakaganda nito. Ayan. So meron siyang DRL dito. Ayan, DRL Honda badging, sticker tong Honda badging niya. This is the matte gray. Meron tong white, blue, red, and black. Pero ito yung matte gray na 2025. And yun, busina. Ito yung choke. Hindi na natin pakikita yan. Sa seat, open natin. So ayan, ayan siya. Yung pinaka dash niya. Tapos basic naman tong side mirror. Usually papalitan natin yan. Kabibili lang kasi. Ano pa bang features nito? Meron siyang side stand. Wala siyang side stand. Meron siyang center stand. Meron tong 110 190-10 pala. So 10 inch lang yung gulong na steel rim. 90-100 yung size. Same sa front. Steel rim. When I say steel rim, ganito yung design niya. Hindi siya mugs. Para siyang steel rims ng mga kotse. So ayun yung pinaka-design niya. Meron siyang reflector dito. Combi brake. When you say combi brake, ito, sticker din na combi brake dito. Sticker, hindi, painted to. Hindi, sticker. Sticker itong design niya sa gilid. Konting aerodynamics na pampaganda. Ito yung combi brake. So pag nagbe-brake kayo dito sa likod, assisted na agad yung harap. Actually mas magandang gamitin itong combi brake niya compared dun sa harap kasi medyo mahina lang pag yung harap. Ayan yung pinaka-design ng front ng motor. Yung seat niya okay naman yung leather na ginamit, pero pag-uusapan natin yung
comfortability nito doon sa first ride mamaya. Tapos ito yung tail light. Yan, napakaganda niya. Tapos napakalaki, so visible na visible kayo. Meron din reflector dito, logo dito. Subset brand new yan, meron pa mga sticker, stock na pipe. Yan yung sound, wala namang bago. Dio. Gusto ko to, Dio na logo. Napakaganda lang, simple lang. As I've said, sa mga nostalgic, wala tong foot peg na yung ino-open. Yun na yung foot peg nya. Para sa 11, size 11 na paa, sakto naman yung paa ko. So may space siya. Maganda yung pagkakagawa nitong footboard niya kasi may space. Kabibili ko lang kasi ng Mio Gear last week. Yun maliit, kaya pinalitan natin ito. So mas maganda tong Honda Dio. Para sa foot peg, napakalaki. Kasya yung box. Kaya makita nyo, gano'ng kalaki. Almost 8 inch siya yung foot peg. So meron kang lalagyan dito. Wala siyang mga bulsa sa gilid, pero meron kang mga hook para pag namalengke ka. So yun yung pinaka first look niya. Yung kanyang seat, yan. So nagkasya yung half face helmet, depende sa design. Pero hindi kasya yung full face helmet ko dahil sa mga to. So wala naman siyang charging port, ang pagkakaalam ko. Wait, check natin to. Actually hindi ko pa kinalkal eh. Alam ko wala siyang charging port. Ito yung gas. Pakita ko na lang sa screen yung specs. Pero yan yung pinaka niya. Meron tools dito na tabi ko. Yan. So okay lang yung mga konting bags, half face helmet para sa mga OBR nyo. Pero full face helmet ko hindi kasya. Siguro magdedepende sa design. Mga small, medium siguro kasya. Pero sa extra large na helmet hindi kasya kasi. Yan. So yan yung pinaka look natin sa Honda Dio. Yan. Alright, so let's call this our official ownership review. Wag natin siguro siyang isali dun sa mga first ride review natin since I've owned yung Honda Dio na 2025 for quite some time. So nagamit ko na siya. As in, rides ko na, dinaily na, as in, mabibigyan ko kayo ng ownership na feedback regarding the Honda Dio. Hindi yung first ride review lang na ginagawa natin before, which is very limited yung knowledge or yung experience na pwede kong i-share sa mga kapwa ko riders out there na balak bumili ng first scooter nyo or ng scooter nyo pang daily or pang work. So, unang-una pag-usapan natin is yung power niya. Since this Honda Dio is just a 110cc na carb type, regarding sa power, as I've said, I'm 100 kilograms. So, mabigat-bigat na ako. I'm a 6-footer. So, enough naman siya kung ako mag-isa yung nagre-ride or nakaupo. Pero pagka dalawa na kami ni Mrs., sa straight okay lang. 60, 80. Initially, makukuha naman niya agad. Pero pag paahon, medyo mabagal na siya. Sumisigaw na yung motor. Considering, siyempre, nasa 160 kg na kaming dalawa nun. This is a 110cc. Pero kayang-kaya pa rin niya. Lumalaban naman yung motor, umaahon naman. Yun lang, hindi na 80-90 yung takbo mo. So, ganon. Sumisigaw na yung motor. Yun yung regarding sa power. Regarding sa braking, so na-break in na to. Lagpas-lagpas na ako sa break-in. Naka-3 change oil na ako. Sa brake niya, maganda yung combi brake. Pero kasi nung una nag-a-adjust ako dahil mas sanay ako nagbe-brake sa harap lang. So, more on front brake yung ginagamit ko. So, pero ngayon, nasanay na ako. Malakas naman yung brake niya. Regarding naman sa quality ng motor, wala akong masabi. Napakaganda. Walang nag-deteriorate. Walang naging issue yung quality ng motor. Pagdating naman sa gas consumption, ako kasi medyo lagi akong full throttle. So, umabot lang ako ng 45 to 50. Nasa ganyan lang. Usually, 45, 47. Kilometer per liter. Para sa akin, medyo tipid na yon since ganun nga akong klase mag-drive or mag-ride. Now, pagdating naman sa... So, tapos na tayo sa power, sa performance. Wala tayong masasabi. Basic na motor lang to. Wala naman kung ano nung options. Pag-usapan lang natin naman yung kanyang comfortability.
So, hindi ko masyadong nagustuhan dito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung may kailangan adjust or dahil ba dun sa mags lang niya na 10 inch. Pero pagka yung biglang lubak, parang natatalon ka dun sa upuan or sa pinaka-seat niya. So, nauusog ka. As in, literal na tumatalong ka. Hindi nagbabottom out yung suspension katulad nung Fascio. Pero dun sa Fascio, 10 inch din yon. 10 inch ba yung Fascio? Yung Bergman, sure ako na 10 inch. Hindi naman ako tumatalon sa upuan. As in, yung puwit mo tumatalon sa upuan dito sa Honda Dio pagka nabibiglang lubak. Or minsan kahit nga hindi bigla. So, hindi ko alam bakit ganun siya. Hindi ko alam kung nagsisettle down pa ba yung suspension. Pero yon, yun yung number 1 na hindi ko nagustuhan. Pangalawa, nitpicking lang yung pangalawa, yung wala siyang pocket sa harap. Minsan kasi useful yon. And wala na, yun lang naman dalawa yung naging concern ko sa Honda Dio. Maliban doon, actually napakaganda ng quality niya even compared dun sa Fascio and dun sa Bergman. Doon ko siya kino-compare kasi medyo nandun yung range nung price niya, nung looks niya, nung speed niya. So, yun. And then, sa comfortability naman, like yung riding position, napakaganda. Kaya ako pinili itong Honda Dio, maliban sa dati gusto ko magkaroon nito, is medyo malaki kasi siya compared sa Mio Gear. As I've said, bumili ako ng Mio Gear. Hindi ko masyadong natripan. Maliit siya sa akin as a tall guy, a big guy. So, ito, saktong-sakto lang yung size. Very confident ka na i-ride siya kasi nga medyo malaki yung size niya para sa akin. And yun, yung seating position niya maganda naman. And yung pa ako dahil size 11, sakto siya dun sa foot peg. Hindi siya masikip, hindi siya yung saktong-sakto katulad sa Mio Gear na hindi mo na magalaw. Very applicable naman siya kahit ano naman usually na scooter na ganitong range ng scooter, medyo talagang napaka-useful naman sa daan. So if you enjoy like motorcycle, scooters, big bikes, content, even cars, actually we have them on the channel. Don't forget to subscribe and thank you for watching. Ride safe.